Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kristan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Sinasabing ang buhay natin sa mundo ay parang ilog. Isang beses lamang daraanan. Hindi mo na maaaring balikan ang nakaraan. Ito ang aral na napulot ng ating tagakwento. Nang mga panahong yon, nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya itong si Kristan. Ang kanilang pangunahing gawain, ang pangasiwaan ang pagpapatayo ng malalaking gusali. Nagtapos sa kursong arkitekto ang binata at sa edad na 25, tila wala pa ring direksyon ang buhay. Lumaki ito sa marangyang pamumuhay, kaya nasunod ang lahat ng layaw. Ngunit nang pumanaw ang mga magulang, unti-unti ding nawala ang kanilang mga ari-arian dahil na din sa naging kapabayaan. Hindi alintana ni Kristan ang sakripisyo ng mga magulang. Ni minsan, hindi ito nang hinayang sa mga pinaghirapang ipundar ng ama at ina. Sa halip na tutukan at pangalagaan, naging pabaya ang binata at binenta ang lahat ng mga ari-ariang minana, maliban sa tahanan, at nilustay ang pera sa pagbabakasyon sa kung saang sulok ng mundo. Kampante ang binata dahil meron naman siyang trabaho at ni minsan ay hindi ito nag-alala hanggang sa dumating ang pagsubok na tuluyang bumago sa kanyang pagkatao at paniniwala. Nadistino ang binata sa isang sitio sa probinsya ng Iloilo. Naitago na lang natin bilang Sitio Malakas. Nabili ng kanilang kumpanya ang lupain at balak patayuan ng malaking subdivision. Uy, Kristan, alam mo na yung gagawin na. Wala kang sasabihin sa mga tao. Ang kontraktor na ang bahalang makipag-usap sa kanila. Sasabay ka sa mga taga-munisipyo para kung sakaling magkagulo, merong poprotekta sa'yo. Wika ng kanyang bisor na tawagin na lang natin sa pangalang Marlon. Bakit ba kasi pinag-iinteresan nyo yung baryong yun? Alam nyo namang magkakagulo, hindi ba? Marami namang lupaing pwedeng bilhin dito Tanong ni Kristan habang nagbibigay ito ng mga panuto. Ito ang unang beses na gagawa ng isang proyekto sa probinsya ang binata. Kadalasan, sa mga syudad ito nadedestino. Kinulang sila ng mga arkitekto na mga sandaling yun. At si Kristan lamang ang walang hawak na proyekto, kaya ito ang pinadala. Alam mo, Kristan, ngayon lang kita nadinig na magreklamo. Ano bang pinagkaiba? Tanong ng bisor. Alam mo, boss, malaki ang pagkakaiba ng trabaho sa syudad at probinsya. Alam mo yan, dati ka ding arkitekto, hindi ba? Tugon ni Kristan. Naku, Kristan, anong malaking pinagkaiba? Pareho lang din yun. Gagawa ka lang naman ng disenyo ng subdivision. Tapos. Ang galing mo talagang magsalita, boss, no? Naku, kung di lang talaga kita kaibigan, baka pinasalo ko na sa iyo tong trabahong to. At kung hindi lang din kita kaibigan, matagal ka nang walang trabaho, no? Sige na, kunin mo na tong mga papeles at mapa ng lugar. Maaga pa ang lipad mo bukas. Oo na,
Masyado kang seryoso. Mabilis kang tatanda niyan. Tara na, inom na tayo. Libre mo ako. O ba't sira ulo ka? Hoy, may trabaho pa ako. Kaya wag mo ko mayayayaya ng inuman ha. Baka imbes ikaw lang yumasisante. Pati pa ako madamay. Relax lang pare. Yan ka na naman eh. Yung presyon mo. Kalmahan mo lang kasi. Sige na. Baka mamaya mangisay ka pa dyan eh. Kasalanan ko pa. Pag-uusap ng dalawa. Matalik na magkaibigan si Kristan at si Marlon. Bagaman mas matanda si Marlon sa kanya, hindi ito alintana ni Kristan. Nasanay na lamang din ang bisor sa ugali ng binata. Kahit papano, may nakatagong kabaitan itong si Kristan. Bagay na tanging si Marlon lamang ang nakakakita. Kinabukasan, hanggang naghanda ng mga gamit si Kristan. Inihatid ito ni Marlon sa paliparan. Bago umalis, binilinan niya itong wag gagawa ng kalokohan sa lugar. O ikaw, maraming temptasyon sa pupuntahan mo ha. Isa na doon yung matindi mong kahinaan. Ang mga babae. Mag-iingat ka ha. Baka umuwi ka rito na namamagayang ano mo. O na, salamat boss ha. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako magkakalat doon. Mauna na ako ha. Tugon ni Kristan. Kulang-kulang 1 oras ang naging biyahe ng binata papunta sa probinsya ng Iloilo. Pagkarating sa paliparan, sinundo ito ng isa sa mga tauhang nakabase sa lugar. Medyo malayo po yung sitio Malakas. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa paliparan. Kaya ako nagugutom ka. Kumain ka muna. Nauna na akong kumain eh. Wika ng binatang sumundo sa kanya sa paliparan. Napansin ni Kristan na tila may pagkamaangas itong magsalita at may kagaspangan din ang ugali. Hindi na. Busog ako. Tumuloy na tayo. Siya nga pala. Nasaan ang sasakyan? Tanong ni Kristan. Sasakyan baka mo? Wala akong dalang sasakyan. Mamamasahe tayo pabalik sa Baryo Malakas. Tara na, doon bandang sakayan ng bus. Tugon ng binata. Napakamot na lamang ng ulo si Kristan dahil sa mga nadinig. Alam nitong may mga sasakyang nakabase sa kanilang opisina malapit sa sitio. Kaya nagtataka ito kung bakit hindi nakapagdala ng sasakyan ang sumundo sa kanya. Teka, ano nga palang pangalan mo? At anong trabaho mo dito? Tanong ni Kristan. Alalay ng kontraktor na kinuha ng opisina nyo. Wala silang mautusan sa mga tauhan nyo. Dahil puro may sakit. Kaya ako nang inabalan ng mga boss mo. Tugon ng binata. Nako, pasensya ka na ha. Parang labag pa yata sa kalooban mo yung ginagawa mo eh. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa abala ng mga boss ko. Nakakainis lang kasi. Bakit ayaw nila akong pagdalhin ng sasakyan? Marunong naman ako magmaneho. At meron akong lisensya. Nako, ganyan talaga ang patakaran ng kumpanya. Siya nga pala, ako si Kristan Hero naman ang pangalan ko. Pasensya ka na din kung napagbuntonan kita ng init ng ulo ha. Naku, wala yun. Kung ako sa kalagayan mo, maiinis din ako. Pero wag kang mag-alala. Dahil ako ang mamamahala sa proyekto rito. Ang sabi sa akin ni Foreman, arkitekto daw ang susunduin ko. Nako, baka na mali ako ng taong sinundo.
Tignan mo nga muna yung sulat na binigay sa'yo. Mabuti na lang at hindi pa tayo nakakasakay ng bus. Wika ni Kristan. Tinignan ni Hiro ang dalang papel at nakita ang pangalan ni Kristan. Nakahinga ito ng maluwag nang malamang hindi siya nagkamali ng sinundo. Ay nako, nataranta ako doon ah. Akala ko babalik na naman ako sa paliparan eh. Wika ni Hiro. Palihim namang tumatawa si Kristan dahil alam niya na si Hiro susundo sa kanya. Nakasad ito sa telegramang pinadala sa kanya bago lumipad. Matapos naman ang 2 oras na biyahe, narating nila ang sitio Malakas. Nagtaka ang binata dahil wala itong nakikitang palatandaan na nasimulan na ang proyekto. Kahit ang mga punong dapat ay naputol na, hindi pa rin nagagalaw. Bakit parang wala pang nasisimulan sa mga proyekto natin? Tanong ni Kristan. Yan din nga yung gustong sabihin sa'yo ni Foreman. Tara, sumunod ka sa akin. Naroon ang kubo niya sa bandang dulo ng sitio. Tugon ni Hiro. Naglakad ang 2 papunta sa kubo ng sinasabing tao ng binata. Pagkarating doon, napatayo ang isang lalaki at dali-daling sinalubong si Kristan. Mabuti naman at nakarating ka ng maayos. Pasensya na kung ito yung nadatnan mo ha. May malaking problema kasi. Hindi namin magawang kausapin ng maayos yung mga tao. Wika ng lalaki. Bakit naman po? Ano po bang nangyayari? Hindi sila papayag na putulin yung mga kahoy sa lugar na pagtatayuan ng subdivision. Ganun ba? O sige, ako na ang bahalang kumausap sa kanila. Siya nga pala, nasa ng bahay ng kapitan o namumuno sa lugar na ito? Yan pa nga yung isa sa mga problema dito. Masyadong mailap yung taong yon. Ayaw niyang humarap sa amin. Ang sabi ng ilang taga rito, makikipag-usap lang siya sa mga taong karapat dapat bigyan ng atensyon. May pagka-arugante pala yung kapitan na yun eh. Hindi sa arogante si Kapitan Lucio. Talagang hindi lang siya mahilig magsayang ng oras sa pakikipag-usap. Lalo na kung alam niyang walang patutunguhan ng usapan. Ganun ba? Mukhang magkakasundo kami ng taong to ah. Sige, ako na ang makikipag-usap sa kanya. Sa ngayon, alisin niyo muna ang mga makinarya sa lugar. Hindi pa naman tayo magsisimula eh. Kailangan ko munang kunin ang loob ng mga tao at mahaba-haba itong proseso. Sinabi ko na ito kay Marlon. Ewan ko kung nabanggit niya sa'yo. Pero ibinigay ko ang buong detalye nang sa ganun, hindi siya magsayang ng oras sa pagpapadala ng mga tao dito. Walang sinabi sa akin yung mukong na yun eh. Pero ito siguro yung dahilan kung bakit ako ang pinapunta niya. Wika ni Kristan. Bahagyang natawa si Hiro sa naging tawag ni Kristan sa bisor. Ngunit kagad din itong sinaway ni Ramon. O siya, magpahinga ka na muna at ipapahanda ko ang ating hapunan. Wika ni Ramon. Hindi na namalaya ni Kristan ang oras. Nagulat na lamang ito dahil papalubog na pala ang araw. Unti-unting tumahimik ang kapaligiran hanggang sa tuluyan ng magdilim. Maagang namatay ang mga lampara sa kabahayan at nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong paligid. Nakaupo ang binata sa labas ng kubo habang nakatapat sa kanya ang isang lampara. Binabasa nito ang mga dalang plano at kaukulang papeles sa pagsasagawa ng subdivision. Pinag-aaralan nito ng maigi ang mga legalidad ng lugar at tinignan kung may kaukulan silang permiso
para simulan ang pagpapagawa. Napansin ng binatang walang papeles na nagsasaad sa pagputol ng mga puno at alam ni Krista ng batas. Hindi nila maaaring galawin ang lugar hanggat hindi nakakakuha ng kaukulang permiso. Napailing ang binata. Napagtanto nito ang dahilan kung bakit hindi magawang simulan ang proyekto. Kaya kinabukasan, maagang nagising si Kristan. Kaagad nitong pinuntahan si Ramon upang magpasama sa pinuno ng sitio. Uunahan na kita, sir, ha? Medyo matalas yung dila ng kapitan na yun. Masakit din siyang magsalita. Kaya pakiusap, ha? Pakihabaan yung pasensya mo. Wika ni Ramon. Maraming salamat sa paalala, Manong Ramon. Tara na. Nang sa ganun maaga tayong matapos. Tugon ni Kristan. Naglakad ang mga ito papunta sa tahanan ng Kapitan Del Barrio. Pagkarating doon, isang matipunong lalaki na punong-puno ng tattoo ang bumungad sa kanya. Nagsisibak ito ng malaking troso gamit ang palakol. Nang makitang paparating, itinarak nito ang palakol sa sinisibak na kahoy at nagpunas ng pawis. Ikaw na naman, Ramon. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayokong sayangin ang oras sa pakikipag-usap, lalo na kung tungkol sa sinasabi mong proyekto? Wika ng kapitan. Opo, kapitan. Pasensya ka na kung nagiging makulit ako. Pero kasama ko kasi yung taong mangangasiwa sa proyekto at gusto kanyang makausap. Tugon ni Ramon. Ibinaling ng kapitan ang tingin kay Kristan na nooy nakapamewang habang nakatitig sa kanya. Ang binatang iyan na mangangasiwa. Mukhang nagsayang na naman ng oras ang amo ninyo. Pero sige, alang-alang sa'yo, Ramon. Kakausapin ko ang binatang yan. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Kapitan Lucio. Nagulat si Krista nang madinig ang napakalaking boses ng kapitan. Halos hindi ito makapagsalita. Lalo pa na mapagtantong halos kalahati lamang ang kanyang tangkad kung ihahambing dito. Ano po? Ako si Kristan. Pinadala po ako ni Marlon para makipag-usap sa inyo. Wika ni Kristan. Makipag-usap tungkol saan? Ano ba ang kailangang pag-usapan? Tugon ng kapitan. Dala ko mga papeles at mga kaukulang permiso para sa pagpapagawa ng subdivision sa lugar na ito. Tugon ni Kristan. Habang binubuksan ang dalang sobre, nagulat ito nang damputin ni Lucio ang malaking palakol at inihampas ito sa putol na troso. Nabiyak ang malaking piraso ng kahoy sa isang hampas gamit ang isang kamay. Ako nga ang pinuno ng lugar na ito. Ngunit hindi ko saklaw ang kagubatan. Bakit sa akin kayo humihingi ng permiso? Wika ni Lucio. Nakasad sa kasulatan na kailangan mong lagdaan ng papeles para may pagpatuloy ang Hindi na naituloy ni Krista ang sasabihin dahil biglang sumigaw ang kapitan. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala akong kapangyarihan pagdating sa kagubatan. Ang pagiging pinuno ko, limitado lamang sa mga tao. Kung hindi niyo pa din mauunawaan ang sinasabi ko,
Hindi ko na problema ang bagay na yon. Ramon, umalis na kayo at walang patutunguhan ng usapang ito. Wika ni Kapitan Lucio. Kagad namang niyaya ni Ramon si Kristan dahil natakot ito na baka lalong magalit ang kapitan. Yan na nga yung sinasabi ko sa iyo, sir. Hindi mo siya makakausap ng maayos. Maayos naman siyang magsalita. Kailangan lang intindihing mabuti ang sinasabi niya. May nabanggit yung kapitan tungkol sa kagubatan. Hindi niya saklaw ang pamumuno nito. Ang ibig sabihin, may iba pa tayong dapat kausapin. May mga naninirahan bang katutubo sa gubat? Tanong ng binata. Sa pagkakaalam ko, wala. May mga napapadaang ita, pero hindi sila nananatili sa gubat na sakop ng sityo. Tugon ni Ramon. Kung ganun, sino ang tinutukoy ng kapitan? Tanong ni Kristan sa isipan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang sumagot ang isang matanda. Ang tinutukoy ni Lucio ay ang mga elemento at engkantong naninirahan sa kagubatan. Mataas ang respeto niya sa mga ito dahil mula sa kilalang angka ng mga babayla ng taong yon. O Tatang Bestre, nandiyan ka pala. Hindi man lang kita napansin. Kristan, sakyan mo na lang yung sinasabi ng matandang to, ha? Medyo nag-uulyanin na din kasi. Bahala ka kung ano ang gusto mong sabihin sa binatang to. Pero yun ang pinakamainam niyong gawin. Kailangan niyong makuha ang pagpayag ng mga nilalang na nakatira sa kabundukan. Dahil kung ipipilit niyo ang pagpapagawa, siguradong marami ang mapapahamak. Muling wika ng matanda. Matapos magsalita ni Tatang Bestre, kagad din itong umalis. Napaisip naman si Kristan sa mga sinabi nito. Habang naglalakad, nakapako ang tingin ng binata sa makapal na kagubatan. Ito lamang ang tanging hadlang sa kanilang proyekto at para masimulan, kailangan itong linisin. Wala na akong pakialam sa permiso na yan. Pakilusin niyo mga makinarya. Simula ng paglilinis sa lugar na ito. Wika ni Kristan. Pero sir, nadinig mo ang sinabi ko. Hindi ko na ulitin yun. Kumilos na kayo kung gusto niyong mabayaran. Pagpupumilit ng binata, sabay pasok sa kubo. Naupo ito malapit sa bintana habang pinagmamasdan ang mga makinaryang isa-isang umaandar. Naglabasan sa tahanan ang mga tao at nagbulong-bulungan. Maging ang kapitan ay nakita din itong nakatayo kasama ang mga tao. Isa-isang nagsisipagtumbahan ang mga puno at nagsisigawan ang mga tao. Nag-iiyakan ang mga kababaihan, maging ang mga kabataan. Hindi alam ni Kristan kung ano ang dahilan. Ngunit nang tignan nito ang kapitan, nakatitig ito sa kanya ng masakit. Sa sobrang inis ng binata, nilapitan niya ito upang kumprontahin. Akmang lalabas na sana ng kubo, ngunit kagad itong hinarang ni Tatang Bestre. Iho, huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Pagmasdan mo ang mga kalalakihan. Wika ng matanda. Nakita ni Kristan ang mga kalalakihang may hawak na itak at kung ano pang mga sandata. Teka, bakit ba'y ganyan yung reaksyon nila? Bakit galit na galit sila?
Tanong ni Kristan. Sa palagay ko, alam mo na kung bakit. May mga rason kung bakit hindi itinuloy nila Ramon ang paglilinis ng lugar na ito. Pero dahil sa ginawa mo, masasaksihan mo ang mga dahilang yon. Wika ni Tatang Bestre. Habang tumatagal, lalong lumalawak ang nasisirang parte ng gubat. Laking gulat ni Kristan dahil kung gaano kadami ang bilang ng punong natutumba, ay siya ding bilang ng mga taong nagkakasakit at kabataang namamatay. Hanggang sa hindi na matiis ng binata, nilapitan nito ang kapitan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na ito ni Kapitan Lucio. Tignan mo ang ginawa mo. Siguro naman, alam mo na kung ano ang kinalabasan ng katigasan ng ulo ninyo. Wala kayong ibang iniisip kundi ang sarili niyong kapakanan. Wika ng kapitan. Napagutusan lamang ako, Kapitan. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Kaya wag mo sanang isisi sa akin yung mga nangyayari. Tugon ni Kristan. Biglang kwinelyuhan ni Kapitan Lucio ang binata at sa sobrang lakas nito, napaangat ang paa ni Kristan sa lupa. Wag isisi sa'yo. Nadidinig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang kagubatang ito. Palibhasa, hindi mo alam ang katotohanan ng buhay sa sitio Malakas. May sumpang lugar na ito at nakadikit sa kagubatan ng buhay ng mga tao sa sityong ito. Bawat punong nakatayo sa gubat, katumbas ng buhay ng mga taong nakatira rito. Wika ng kapitan. Teka, ano bang sinasabi mo? Anong katumbas? Anong sumpa? Muling tanong ng binata. Marahang binaba ni Kapitan Lucio ang binata at pinaliwanag ang lahat. 500 taon nang nakakaraan. Simula nang mapasailalim sa sumpa ng isang mangkukulam ang sityo. 500 taong ko na ding pinangangalagaan ng lugar na ito. At hindi ako papayag na isang katulad mo ang sisira nun. Kaya hanggat may oras ka pa at kaya ko pang pigilan ng mga elemento, umalis ka na at tigilan ng paninira ninyo sa kagubatan. Wika ni kapitan. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, inutusan ni Kristan ang mga tauhan na ihinto ang ginagawa. Marami ang umalma dahil hindi pa natatapos ang proyekto. Sigurado ka ba, sir? Pauuwiin ko na muna ang mga tao. Wala naman silang gagawin kung sakaling ipahinto nyo yung trabaho Wika ni Ramon. Mabuti pa nga po, Manong. Pauwiin nyo na muna yung mga tao. Ibigay nyo na din yung sahod nila sa mga nakalipas na araw. Tugon ni Kristan. Nang maibigay ang utos, kagad nang umalis si Ramon, kinausap ang mga tao. Nang magsipag-uwian na ang mga ito, pinuntahan naman ni Kristan ang kapitan upang kausapin. Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko. O ngayon, ano pa ang kailangan mo? Tanong ng kapitan. Bahagyang nanahimik si Kristan dahil nagdadalawang isip itong magtanong sa takot na mapahiya. Tumalikod na lamang ito, akmang aalis na sana nang muling magsalita ang kapitan. Ang kagubatang sinira ninyo ay siyang nagsisilbing proteksyon ng baryo. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 500 taon na ang nakakaraan.
simula nang isumpa ang sityo Malakas at kakibat ako ng sumpang yon. Wika ng kapitan. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob ang binata para usisain ang totoong nangyari. Anong sumpa ho ba yung sinasabi ninyo? At bakit? Tanong ni Kristan. Ang sityo Malakas, isa sa naging tanggulan ng mga dayuhan noong sinakop nila ang bansa. Lahat ng mga katutubong nahuli nila, dito dinadala. Isa ko sa mga dayuhang nagmalupit sa mga taga rito. Ang totoo niyan, ako ang namuno sa ekspedisyon papunta sa bahaging ito ng kapuluan. Pagpapaliwanag ni Kapitan Lucio. Sa pagpapatuloy ng kwento, sinabi ng kapitan na isang angka na mga makapangyarihang manggagaway ang kanilang nakabangga. Napatay nila ang anak ng pinuno, kaya isinumpa sila nito. At ang sumpang yun, mananatili sa lugar. Patuloy na mabubuhay upang protektahan ang sino mang manirahan dito. Kahit papano, may ilang residente ding naawa kay Lucio. Kabilang na dito ang angka ni Tatang Bestre. Mula ang matanda sa lahi ng mga babaylan. Tinulungan nila ang kapitang mapanatili ang seguridad at katahimikan ng lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno na kalaunay naging gubat. Binasbasan ito ng ninuno ni Tatang Bestre at sa pagdaan ng ilang daang taon, patuloy na pinangangalagaan ng bawat salinlahi na matanda ang kagubatan, maging si Kapitan Lucio. Ano bang mangyayari sa oras na masira ang kagubatan? Muling tanong ng binata. Sa oras na masira ang kagubatan, tuluyang makakapasok ang mga masasamang elemento na siyang kukonsumo sa kaluluwa ng mga taong naninirahan dito. Wala silang kamuwang-muwang sa ginagawa kong pagkakamali, kaya ayaw kong pagdusahan nila ang naging kasalanan ko. Ito ang dahilan kung bakit ni minsan ay hindi namin ginalaw ang gubat. Tugon ni Kapitan Lucio. Dahil sa mga sinabi ng kapitan, napagtanto ni Krista na malaking pagkakamali nga ang pagpunta sa lugar. Ngunit huli na ang lahat para pagsisihan ito dahil marami na sa mga mamamayan ang napahamak. Alam kong kasalanan ko ang nangyari ngayon sa mga tao. At kung may magagawa ako para makatulong, sana sabihin mo kagad, Kapitan. Huli na ang lahat, Kristan. Tuluyan ang nasira ang ilang bahagi ng gubat. Malaya nang makakapasok ang mga elemento. Kaya ako naghahanda para pigilan sila. Tugon ni Lucio. Napatingin si Kristan sa mesang nasa harapan ng kapitan at isang pares ng kampilan ang nakapatong dito. Saka lamang din napansin ni Kristan ang mga marka sa katawan ng Ginoo. Mga pilat sa nagdaang pakikipaglaban at mga marka ng tagumpay. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa nagawa kong kasalanan. Patawarin mo sana ako, Kapitan. Kung nakinig lang sana ako sa iyo, hindi na kailangang humantong pa sa ganito ang lahat. Wika ni Kristan. Huwag na tayong manatili pa sa nakaraan. Sapagkat nangyari na ito, tignan mo ang hinaharap. Ang problema ay hindi nasusolusyonan ng isa pang problema. Kung gusto mong makatulong, huwag kang haharang sa daraanan ko. Wika ni Kapitan Lucio.
Dinampot ng kapitan ng dalawang kampilan. Lumabas ng tahanan. Sinundan naman ito ni Lucio at nakita ang ilang kalalakihang nakatayo sa harapan ng tahanan ng kapitan. May kanya-kanyang bitbit na sandata, handang magbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kanilang sityo na itinuring nilang tahanan. Ng mga sandaling yon, papalubog na ang araw. Halos hindi na maaninag ang paligid. Nakasindi na din ang mga sulos sa bawat kabahayan. Umaalingaw pa din ang iyak ng mga naulilang mamamayan. Patuloy na kinukurot ang puso ni Kristan sa tuwing nakikita ang mga kabataang naiwan ng kanilang mga magulang. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi pwedeng wala akong gawin. Wika ng binata sa sarili. Palihim itong sumunod sa pangkat ng kapitan papunta sa bahagi ng kagubatang nasira na mga makinarya. Pagkarating doon, nanlaki ang mga mata ni Kristan nang makita ang mga nilalang na pilit lumulusot sa manipis na kurtina ng liwanag. Ng mga sandaling yun, kasama ni Kapitan si Tatang Bestre, nagtago ang binata sa mga makinarya para hindi siya makita ng mga ito. Hindi magtatagal. Tuluyan na nilang masisira ang pananggalang. Magsipaghanda kayo. Dahil wala ng atrasan ito. Patayin niyo ang lahat ng nilalang na lalabas mula sa bahaging yan ng kagubatan. Utos ng kapitan. Binunot ng mga kalalakihan ang kanilang itak at sa tulong ni Tatang Bestre, binasbasan ito ng mga dasal na pamuksa ng mga engkanto. Maya-maya pa, nagsipag-atrasan ang mga nilalang. Tumahimik ang buong paligid. Ngunit nakita ni Kristan na hindi nagpapakampante si Kapitan Lucio. Nakaumang ang dalawang kampilan nito sa harapan niya, na tila may hinihintay na sumalakay. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nadinig ni Kristan ang malakas na dagundong na tila nagmumula sa malaking nilalang. Kasunod nito ay ang malakas na pag-atungal. Biglang bumukas ang manipis na harang at tumambad ang napakalaking anino. Nagbabaga ang mga mata, matatalas ang mga ngipin, at tila galit na galit. Nag-atrasan ang ilan sa mga kalalakihan, ngunit nanatili sa kinatatayuan si Kapitan Lucio at Tatang Bestre. Nang walang ano-ano'y, sinugod ng lalaki ang nilalang at walang tigil na pinagtataga. Gumanti naman ang elemento. Hinambalos nito si Kapitan Lucio, dahilan para tumalsik ito sa malayo. Ngunit mabilis na nakatayo ang kapitan at muling sumalakay. Sa pagkakataong yon, itinarak nito ang hawak ng sandata sa bandang sikmura ng nilalang at hiniwa ito pataas. Matapos yon, umatras upang kumuha ng buwelo at sabay na pinutol ang kamay ng engkanto. Hindi tinigilan ni Kapitan Lucio ang nilalang hanggat nakikita niya itong gumagalaw. Nang masigurong patay na ang elemento, hinarap naman ng kapitan ang ilan pang nilalang na nakasunod sa paglabas sa lagusan. Sumugod na din ang mga kalalakihan at pinagpapatay ang mga ito. Nang mapagtantong hindi sila makakalusot, nagsipag-atrasa na ang mga elemento. Muling isinara ni Tatang Bestre ang lagusan. Pinagtibay ang depensa nito. Laking gulat ni Kristan nang itinarak na matanda ang hawak na tungkod sa lupa.
dahil nagsipaglabasan ang matitinik na baging na siyang nagsilbing harang para hindi na makalusot ang anumang nilalang mula sa kabilang panig. Hindi na nakaalis si Kristan sa kinaroroonan dahil na din sa takot. Hindi niya inaasahan na totoo ang lahat ng sinasabi ng kapitan at hindi ito nagbibiro. Naengkanto ang naninirahan sa likod ng makapal na kagubatan. Nang masigurong ligtas na ang kapaligiran, nilapitan ni Kristan si Kapitan Lucio at Tatang Pestre. O iho, nandito ka pa pala. Ang buong akala ko umalis ka na rin. Wika ni Tatang Pestre. Gusto ko sanang tumulong pero nasaksihan ko. Bigla akong inatake ng kaduwagan. Ang totoo niya, hanga ko sa'yo. Sa kabila ng lahat ng mga nakita mo, nanatili ka pa din sa katinoan. Mabuti na nga lang, Tatang, at nanalo tayo Hindi, Kristan. Walang nanalo sa labang ito. Walang dapat ipagdiwang. Hindi dapat namatay ang mga nilalang na ito kung hindi nyo ipinilit ang gusto mong mangyari. Gayunpaman, hindi kita sinisisi. Biktima ka lamang din ng pagkakataon at pagiging inosente. Sana nga ay magsilbi na itong aral sa'yo. Ngayon, lisanin mo ang sitio Malakas nang hindi nagsasalita kahit kanino tungkol sa mga naganap dito. Wika ni Kapitan Lucio. Wala nang sabi-sabi. Tumalikod si Kristan. Tuluyang iniwan ang lugar. Bumalik ito sa Maynila. Ipinaliwanag ang naging sitwasyon sa sitio. Kagaya ng ipinangako, hindi ito nagsalita tungkol sa mga nangyari. Itinago ni Kristan ang naging karanasan at tanging sa mga apo na lamang ikwinento. Lingid sa kaalaman ng mga paslit na totoo ang mga kaganapang yun. At ito ang dahilan kung bakit binago ni Kristan ang kanyang buhay. Nagkaroon ito ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay na meron siya. Bagaman huli na, para pagsisihan ng pagkakamali. Minabuti na lamang ni Kristan na ibaon ito sa limot at hinarap ang panibagong yugto ng buhay. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng sitio Malakas. May ilang nagsasabi na tuluyan itong nilamon ng kabilang dimensyon. May mga teorya ding kabilang ito sa syudad ng Biringan na pinangangalagaan ng immortal nitong kapitan. Ngunit gayunpaman, para kay Kristan, totoo ang lahat ng nangyari at nakasalamuha nito si Kapitan Lucio, ang kapitan ng Sitio Malakas. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.